Ayan, magandang araw mga ka-forester. Panibagong vlog, panibagong buhay. At panibagong matutunan po ngayon ang ating ituturo sa lahat po ng mga ka-forester friends as ka-forester members. Ngayong araw po is ituturo ko po sa inyo paano po ginagamit yung Ajinomoto bilang fertilizer sa ating mga tanim. Kung inyo pong nakikita or napapanood sa iba pong mga content creator, yung Ajinomoto is ginagamit nilang fertilizer, or some others are yung ginagamit po is yung triple protein, yung complete po na fertilizer na NPK, phosphorus, potassium na pangangailangan po ng mga tanim po natin. Pero ngayong araw po is ituturo ko po sa inyo paano po ginagamit yung Ajinomoto or locally known as bitchin bilang fertilizer sa ating mga tanim para mapaganda lalo yung mga tanim natin, lalo na yung mga halaman na hindi namumulaklak or yung may mga malalapad na dahon at malalagong dahon. Halimbawa na lang po ng mga tanim natin dito. Ayan, isa po sa mga ginagamit na fertilizer na ginagamit natin dito sa ating mga alaga para po ma-achieve ang mga dahon katulad nito at malago pong puno ng Alocasia amazonica is yung bitchin or ang Ajinomoto. So may mga mangilang-ilang tayong halaman dito na ginagamitan natin ng bitchin, yung ating mga Calathea species natin. Ayun, ito din is Calathea din siya, Calathea. Yan. At saka yung Colocasia natin, Colocasia mani. So ilan po yan sa ginagamitan natin ng mga bitchin at sa mga iba pa nating halaman. So paano ba piniprepare yung bitchin or yung Ajinomoto sa mixture na water bago natin i-apply sa ating mga kanin? So yun yung ipapakita natin ngayon sa inyo kung paano ginagamit yung bitchin or Ajinomoto bilang fertilizer sa ating mga tanim. So hindi lang naman yung ginagamitan natin, lahat po ng mga tanim natin dito na inyong makikita katulad ng ferns na ito is ginagamitan din natin ng fertilizer. So yung ating mga ornamentals dito is ginagamitan din natin. Kahit nga yung ating Monstera deliciosa is ginagamitan natin ng bitchin. Ayun naman si Coco. Saka dito din sa kabila, tsaka yung mga nagbabay natin mga halaman is ginagamitan din natin yan ng bitchin. Ayan, simple lang guys yung pag-mix natin ng ating Ajinomoto. Yung Ajinomoto natin is meron siyang 10 grams. So, kasi yung paglalagyan natin is 2 liters. So, bawat pack is 1 liter na water. So, itong water spray nito is 2 liters po yan yung ating tubig na nilagay. So, yung ginagawa natin is ilagay lang natin yung Ajinomoto sa tubig. Ayan. Dito, ilagay lang natin siya. So, bawat pack is 1 liter ng Ajinomoto. So, yun yung ginagawa natin. Tapos, itutunaw lang yan. Kaya natapos na natin, kailangan natin i-stir lang yung stick ng ating Ajinomoto sa bitchin. Yung Ajinomoto natin sa tubig. So yun. Ayan, tapos na natin yung stir. So ready na siya para i-apply natin sa ating mga tanong. Paano nga ba ina-apply yung Ajinomoto sa ating mga halaman para mas lalong lumago? Kasi sa halaman po natin lahat, yung Ajinomoto is ginagamit natin siyang pataba
na mataba sa ating mga plants, lalo na doon sa mga hindi namumulaklak, at para ma-enhance yung kanyang fertility at ang growth ng ating mga halaman. So, i-apply natin guys. Paano natin ginagawa? Is pag potted, diretso lang natin sa root system talaga. Diretso lang siya. Pag potted plants, yung paglalagyan natin, kailangan mabasa talaga yung lupa. Ayun, diretso natin siya. Huwag nating ilagay dun sa mga dahon. Diretso tayo sa paglalagay, katulad niyan. Parang nagdidilig lang tayo. Ayan, huwag din natin masyadong lagyan o damihan. Ayun, yung tamang-tama lang na paglalagay. Sa alocasia, sa kalatia din, ganun din gawin natin. Ayan. Diretso lang tayo sa root system. Huwag tayo maglagay sa mga dahon. Kasi may tendency pag sa dahon tayo is masusunog yung mga dahon. Yan naman, pag dito naman guys, pag yung paglalagyan natin ng Ajinomoto is andyan na sa wall. So diretso tayo sa mga ugat. Ayan, diretso lang tayo sa mga ugat. Ayan, diretso lang. Mas mainam na wag tamaan yung mga dahon. Ayan. Yung punteriya talaga natin yung mga ugat. Huwag tayo sa dahon. Diretso lang tayo. Ugat lang guys, sa ugat. Dito pa sa kabila. Ayan. Tulad dito, madaming ugat. Sa ugat lang tayo. Pagpatid naman, katulad nitong ating Anthurium radicans, diretso lang tayo dyan. Yan, sa ugat pa din. Huwag natin putaryahin yung mga dahon. Diretso tayo sa ugat, katulad niya. Tsaka dito. Then, nilalagyan din natin. Diretso lang tayo sa ugat. Ito'y Anthurium radicans. Meron tayong 4 pots dito. Yan, ito yung pinaka-mother nila. Ayan. Basahin lang natin yung lupa tsaka ugat. Kung pwede nang hindi masama yung dahon, mas maigi. Kasi pag naarawan yung dahon at talagyan ng Ajinomoto is masusunog siya. Pero dito naman hindi naman masusunog kasi nasa naman, control area yung init. Yung ating mga aglonema pwede din nating lagyan. Ayan. Ito yung mga kalateya. Pwede din tayo sa kalateya maglagay. Ferns natin guys, pwede nating bigyan. Kasi nangangailangan din sila ng fertilizer. Ito yung mga mangilan-ngilan sa mga ferns natin na inaalagaan dito. Ayan, diretso lang tayo talaga sa ugat.
Bakit nga ba kailangan nating idiretso sa ugat? Kasi sa parts po ng tanim, yung primary na nag-a-absorb ng nutrients, water na dinadala sa iba't ibang parte ng tanim, ito yung root system. So dapat nakadiretso tayo doon. Kasi iba naman yung function ng leaves. Yung function ng leaf, siya yung nagmamanufacture ng food. Yung root system, siya yung nag-absorb ng lahat ng nutrients na pinapakain natin sa ating mga tanim. Yung nutrients na kinakain ng tanim is depende din sa ating binibigay sa kanila. So ayun na nga. Yun yung pagbibigay natin ng fertilizer or abono sa ating mga tanim gamit ang Ajinomoto. Saan pa kayo? Doon na kayo sa makamura at mas mainam i-prepare. Tsaka murang-mura lang guys. Yung 10 grams is 3 pesos. Ilagay nyo lang sa 1 liter na tubig. I-dilute sa tubig na 1 liter at ilagay sa container at pwede nyo nang i-apply sa inyong mga tanim. So ayun na nga, natapos na nating bigyan ng mga fertilizer ang ating mga halaman na inaalagaan dito. Sana may natutunan kayo paano gamitin yung Ajinomoto bilang fertilizer sa ating mga inalagaang halaman sa sarili nating mga bahay. Sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Arman D. Forester. Maraming salamat po. Bye-bye po.